Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Hindi pipilitin ng House Prosecution Panel ang Senado na magsagawa ng special session ngayong naka-break ito para lang isulong ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay one party list representative, Rog Rodriguez, isa sa mga House prosecutors sa nakaambang impeachment trial, iginagalang naman nila ang desisyon ng mataas na kapulungan at hindi nila ito ipe-pressure sa usapin. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Francis Escudero na posibleng sa buwan ng Hulyo pagkatapos ng State of the Nation address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. maisagawa ang impeachment trial. I don't think the prosecution team will make any moves in that manner. Hindi po kami mananawagan. Kahit ang presidente sa isang press con, sinabi niya na he may call a special session, so we leave it to them na lang po on that decision. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni House Speaker Martin Romualdez na hinihingi ng 1987 Constitution ng pananagutan mula sa mga opisyal at pinuno ng pamahalaan. Sa kanyang talumpati sa paggunita ng Philippine Constitution Association o PhilConsa sa 1987 Constitution Day, binigyan diin ni Romualdez na ang konstitusyon ay hindi isang passive na dokumento kundi isang batas na dapat sundin, may limitasyon at nagpapataw ng pananagutan. Sinabi rin ng opisyal na ang konstitusyon ay matibay ngunit hindi nasisira at nakasalalay ito sa mga taong naniniwala na walang ambisyon o kaginhawaan man ang dapat manaig sa batas. Dagdag pa ng mambabatas ang konstitusyon ng kaluluwa ng bansa, isang kasunduan na nag-uugnay sa mga pinuno sa kanilang tungkulin at nagpoprotekta sa karapatan ng bawat mamamayan. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Office of Civil Defense o OCD no Martes, February 11, tungkol sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Chinese rocket malapit sa Puerto Princesa City, Palawan at Luzon Reef. Itinaas sa high alert ang Palawan at Basilan dahil sa panganib mula naman sa paglulunsad ng Long March 8A rocket ng China nitong February 11 ayon sa OCD. Pinayuhan naman ng Philippine Space Agency o PhilSA ang publiko na huwag kunin ang anumang debris dahil maaring naglalaman ito ng mga nakakalasong kemikal at agad itong ipagbigay alam sa mga otoridad. Hataw Balita ngayon. Naka-alerto ang sandatahang lakas ng bansa sa posibleng pagbagsak ng mga debris ng Long March 8A rocket na pinakawalan ng China. Kasunod ito ng advisory alert na inilabas ng Office of Civil Defense sa Palawan at Basilan. January 25 ang orihinal na rocket launch, subalit na-reschedule ito ng araw ng Martes o kahapon sa pagitan ng 9:22 at 10:16 ng umaga. The Armed Forces, the Navy, the Air Force, the Army is prepared to respond to any request, to any eventuality. Yes, we have already informed our field units what to do in the event of the debris that would probably cause any harm or endanger the security of our people. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo naman ng Department of Foreign Affairs to DFA na kasalukuyang nag-uusap na ang Pilipinas at Canada hinggil sa isang status of Visiting Forces Agreement o SOVA upang palakasin ang defense capabilities ng dalawang bansa. Ayon sa DFA, ito ay isang malagang hakbang kasunod ng pagpirma ng Memorandum of Understanding on Defense Cooperation noong January 19, 2024 na nagpapalalim sa bilateral defense relations ng ating bansa sa Canada. Sinabi ni Canadian Ambassador David Hartman na nasa huling yugto na ang negosasyon at inaasahang malalagdaan at mararatify ang kasunduan bago matapos ang 2025 na nagpapahintulot sa Canadian troops na lumahok sa malalaking military exercises kasama ang Pilipinas at Estados Unidos. Bukod sa Canada, may kasunduan din ang Pilipinas sa US at Japan tungkol sa visiting forces at kasalukuyang nakikipag-usap para sa katulad na kasunduan sa New Zealand at France. Hataw Balita ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proclamation rally ng Senate slate ng administrasyon o ang alyansa
para sa Bagong Pilipinas sa Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa partido, ang nasabing event ay hindi lang para sa paglulunsad ng kampanya, kundi isang reaffirmation o muling pagpapatibay ng pangako na itaguyod ang pagunlad na ginawa sa ilalim ni Pangulong Marcos. Ang Ilocos Region ay binubuo ng mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard. Hataw Balita ngayon. Hindi sumabay sa unang araw ng paglulunsad ng kandidatura sa national positions ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa halip ay isasagawa nila ang kanilang proclamation rally bukas, February 13 sa San Juan City. Kabilang sa mga kandidato ng partido na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ang mga incumbent senators na sina Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Hataw Balita ngayon. Naaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang tatlong nagpapakilalang Information Technology Specialist na konektado umano sa Commission on Elections. Ayon kay CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, modus ng grupo na kumausap ng mga kandidato at manghingi ng 90 milyong piso kapalit ng umano'y sure win sa halalan. Mari namang itinanggi ng COMELEC na empleyado nila ang tatlo. They have this kind of influence that they're peddling, that they're able to manipulate the machines. They will be able to manipulate the personnel operating these machines and many other schemes. Yung 90 million na yun, kasama supposedly ay ibabayad nila sa mga taong kanilang mga kasamahan sa loob ng COMELEC. Yun ang sinasabi nila. Hataw Balita ngayon. Nagpapaalala ang Bureau of Internal Revenue, BIR, sa mga online influencers sa kanilang responsibilidad kung nais nila mag-endorso ng mga kandidato ngayong eleksyon. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagid Jr., kinakailangan ding magbayad ng buwis ang sinumang online influencer o online personality na kukunin ng mga kandidato para maging kanilang endorsers. Babala ng BIR, kasong kriminal at tax evasion ang kinakaharap ng sinumang hindi susunod sa batas kaugnay ng pagbabayad ng buwis, lalo pat binayaran sila para mag-endorso. Kinakailangan as long as kung bayad sila, definitely kinakailangan nilang magbayad. In fact, dapat matagal na rin natin yan na panawagan sa mga influencers at sa mga online sellers na magrehistro, lalo na kapag ang dami na alam natin na malaki ang kinikita. Or else, of course, that's tax evasion, So, maa-assess kayo, ma-audit at mapapatawan ng mga penalties at posibleng maharap sa kasong kriminal. Lahat patuloy yan sa pagmomonitor ng BIR. Hataw Balita ngayon. Muling nagpaalala ang Commission on Elections sa Department of Environment and Natural Resources sa mga taga-suporta at mga tumatakbong kandidato na sumunod sa tamang pagkakabit ng campaign materials. Base sa COMELEC Resolution 11086, tanging sa common poster areas na sariling gastos ng mga kandidato lamang papayagan ang paglalagay ng mga election propaganda. Hindi dapat ito nakakabit sa poste ng kuryente, puno, pader ng isang gusali. Nakasaad din sa Republic Act 3571 na ipinagbabawal ang pagpuputol, pagsira o pananakit sa mga puno at iba pang halaman na nakatanim sa mga pampublikong lugar. Sino mang mahuhuli na lumabag dito ay maaaring maparusahan ng prison correctional o 6 na buwan hanggang 6 na taon hanggang 8 taong pagkakakulong o prison mayor. Hataw Balita ngayon.
Nagpapaalala ang Bureau of Internal Revenue BIR sa mga tumatakbong kandidato sa 2025 midterm election na sumunod sa mga regulasyon sa pagbubuwis kaugnay ng kanilang gastos at natatanggap na donasyon. Ayon kay Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr., kailangan maglabas ng resibo ang mga kandidato para sa mga natatanggap nilang donasyon at mag-withhold ng buwis sa mga supplier ng campaign materials tulad ng posters at advertisements upang matiyak na bayad ang buwis ng mga ito. Nilinaw ng BIR ang mga donasyon para sa kampanya ay hindi sakop ng donors tax kung ito ay maayos na idineklara sa Commission on Elections o COMELEC, ngunit lahat ng gastos sa kampanya ay kailangan may 5% creditable withholding tax. Hataw Balita Ngayon. Nagbabala si PNP Chief Police General Romel Marbil sa mga aktibong pulis na huwag makilahok sa partisan politics dahil may kaakibat itong maigpit na parusa kabilang na pagkatanggal sa serbisyo. Nilinaw ng opisyal na hindi kinukonsinte ng PNP ang political partisanship matapos maglabas ng pahayag ng suporta ang PNPA Class 1991 para sa pangalawang Pangulo na naharap sa impeachment. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pajardo, may 3 aktibong pulis mula sa parehong batch na hindi lumagda sa naturang pahayag habang ang mga retiradong miyembro ay may kalayaang ipahayag ang kanilang opinyon. Binigyang diin ni Marbil na nananatiling profesional at neutral ang PNP na ang pangunahing tungkulin ay tiyakin ang kapayapaan, kaayusan at seguridad ng lahat ng mamamayang Pilipino. Hataw Balita Ngayon. Natuklasan ng Bureau of Investigation o NBI ay isang bodega sa Bukawi, Bulacan na umano'y nag-iimbak at muling nagbebenta ng luma imported rice bilang premium grade na butil. Nakita ng mga otoridad ang mga tonetoneladang inangkat na bigas na itinago ng higit 2 taon at hinaluan ng artificial fragrance upang magmukha ang dekalidad. Sinabi ni NBI Chief Jaime Santiago, ito ay malinaw na kaso ng hoarding at posibleng magdulot ito ng panganib sa kalusugan dahil hindi tiyak kung ligtas pa itong kainin. Sinisiyasat din ng NBI kung legal ang pagkakakuha ng bigas habang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad. Otoridad ng nasabing ahensya upang kasuhan ang may-ari ng bodega. Hataw Balita Ngayon. Nakahandang magbigay ng suporta sa Pilipinas ang bansang Cambodia sa karagdagang supply ng bigas lalo't nasa ilalim ng food security emergency ang bansa. Ito ang tiniyak ni Cambodia Prime Minister Hun Manet sa isinagawang bilateral meeting kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang nitong Martes. Ayon naman kay Pangulong Marcos, kinikilala ng Pilipinas ang Cambodia bilang mahalagang partner lalo na pagdating sa food security. Ang diplomatic relation ng Pilipinas at Cambodia ay naitatag noong 1957. On bilateral front, we are committed to taking our cooperations to new heights. We identify new opportunities to boost trade and investment flows. In agriculture, Cambodia stands ready to contribute to the Philippine food security through rice supply as well as many other food products. Hataw Balita Ngayon. Umuko sa mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isa sa 2 general na sangkot sa operasyon ng 990 kilos ng Cebu sa Maynila noong October 2022. Sinalubong ng CIDG personnel sa NAIA Terminal 1 ang pag-uwi sa bansa ni dating Deputy Chief for Operations Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr. mula sa Singapore. Agad naman itong nagpiyansa at pansamantalang nakalaya. Dumating siya, minute siya ng mga PNP personnel sa airport, and together with his lawyer, they voluntarily surrendered to RTC Branch 44 in Manila. And they facilitated the posting of the bail. Tulong muna bago balita. Humingi ng saklolo kamakalawa ang isang pamilya sa Butuan City para madala sa ospital ang kanilang kaanak na senior citizen dahil sa karamdaman nito.
kaagad naman itong tinugunan ng UNTV News and Rescue si Hazel Fuerzas Humahataw. Hataw Balita ngayon. Ano ni mga connections, nag-oxygen ba or na mga nakataod sa iya ha? Negative, ma'am. Naari sa resident pa, ma'am. Ma'am, okay ma'am, among kuha ng pasyente ma'am, over. Roger, ma'am. Isang tawag mula sa Butuan City Operations Center ang natanggap ng UNTV News and Rescue kaugnay sa isang pamilyang humihingi ng tulong para madala sa ospital ng isa nilang kaanak. Kaagad nagtungo ang rescue team sa Lucky Village, Barangay Ambago, Butuan City at nakita ang pasyente na isang babaeng senior citizen na nanghihina. Ay, TV. So, nanawag ang CDR sa mo, panian ka, dalon ka sa ospital. Transport ka na mo para sa ospital. So, Nay, mangutan ako sa imo, Nay. Kung sa may complain mo karon, Nay, kung sa may gibat Or nalabas mo na sakit sa ako. na siya dementia. Ginhawaan. Tama ka. Nay, kuha sa ka na mong BP, Nay, ha? Ayat na mo lakaw, Nay. Pati BP at 18. Okay, atong utosot, Nay, 97, atong pulse rate is 108. So, medyo taas lang gamay mong pulse rate, Nay, pero atong oxygen is okay ra. Ayon sa anak ng pasyente, nakaramdam ng panghihina ang kanyang ina matapos itong matumba habang papunta sa CR. Ilang araw na ang nakalilipas. Na-hospital na rin ang pasyente dahil sa iba pa nitong karamdaman noong nakaraang taon at na-diagnose na mayroong leukemia. Nagbigay na din ng oxygen ang grupo sa pasyente habang bumabiyahe ito dahil sa biglang pagbaba ng kanyang oxygen level. Dinala ang pasyente sa MJ Santos Hospital. Hazel Fuerzas, Humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Austin, Texas, USA. Yes, magandang umaga amigo at Annie at sa ating mga kasabahay. Ipinag-utos ni United States President Donald Trump ang pagpapatupad ng 25% na taripa sa lahat ng ini-import na bakal at aluminum sa Estados Unidos. Isang hakbang na nagpapalawak sa kasalukuyang mga trade barriers. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Ipatutupad na ang kautusan ni President Donald Trump na 25% na taripa sa lahat ng ini-import na bakal at aluminum sa United States. Dahil dito, posibleng magpalawak ang nasabing hakbang sa kasalukuyang mga trade barrier. Inaasahan na magpapamahal ang mga taripa sa pag-import ng mga metal sa US sa kabila ng mga babala ng paghihiganti mula sa Canada, ang pinakamalaking supplier ng mga metal sa Amerika at iba pang mga bansa. Sinabi ni Trump na layunin ng mga taripa na palakasin ang domestic production. Wala ring bansa o produktong mai-exempt sa naturang kautusan ng Pangulo na inaasahang magsisimula sa March 12. Nagbabala rin siya na maaaring magkaroon pa ng karagdagang taripa sa ibang produkto gaya ng mga gamot at computer chips. Lubos na maapektuhan ng Canada dahil sila ang pinakamalaking nagsusupply ng aluminum sa US. Tinawag naman ng Canadian Minister of Innovation na si Francois Philippe Champagne na totally unjustified o walang katwiran ng mga taripa. Umaapila naman ang mga grupo ng mga negosyante sa US na umaasa sa mga ini-import na metal at nagbabala sa negatibong epekto nito. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Pinirmahan naman itong Lunes, February 10, ni US President Donald Trump ang isang executive order na nag-uutos sa Justice Department ng bansa na ihinto ang pagsasakdal sa mga Amerikanong naakusahan ng panunuhol sa ibang bansa upang mapanatili ang kanilang negosyo. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarto. Hataw Balita ngayon.
Ipinahinto ni United States President Donald Trump ang pagpapatupad ng Foreign Corrupt Practices Act o FCPA na halos kalahating siglo nang ipinatutupad ng Estados Unidos. Kasabay nito, inutusan din ng Pangulo si Attorney General Pam Bondi na ripasuhin ang kasalukuyan at nakaraang aksyon kaugnay ng batas na ito at gumawa ng mga bagong panuntunan sa pagpapatupad nito. Tinawag ni President Trump na horrible law ang naturang batas at sinabing nang dahil dito ay pinagtatawanan ng Estados Unidos ng buong mundo. Batay sa fact sheet na inilabas ng White House, ang mga kumpanya sa Estados Unidos ay mas napinsala pa sa pagpapatupad ng FCPA dahil pinipigilan nito na makibahagi ang mga kumpanya sa common practices ng international competitors na naging sanhi ng hindi patas na kompetisyon. Bunsod nito, nag-utos ang presidente na baguhin ang nasabing batas at gawing mas makatwiran para sa mga negosyanteng Amerikano. Ang FCPA na sinimulan ipatupad noong 1977 at kalaunan ay naging panuntunan ng mga Amerikanong negosyante sa pagpapalakad ng kanilang mga negosyo sa ibang bansa ay nagbabawal sa mga kumpanyang nasa Estados Unidos na manuhol ng mga dayuhang opisyales. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. In-extend ng isang federal judge sa Boston ang pagpipigil sa plano ni United States President Donald Trump na iparesign ang milyong-milyong manggagawang federal. Kailangan umanong makagawa ng palatuntunin sa preliminary injunction. Ito ang humahataw na balita ni Aloy Kalingasan. Hataw Balita ngayon. Unang pinatigil ni United States District Judge George A. O'Toole Jr. ang plano ng Administrasyong Trump na magbigay ng mass buyouts sa federal workers noong Huwebes. Matapos naman ang hearing nitong Lunes, sinabi niyang kailangan pa ng mas maraming panahon bago siya makahatol sa preliminary injunction. Ayon naman kay Justice Department Attorney Eric Hamilton, ikinampanya ni President Donald Trump ang pagbabawas ng federal workforce. Aniya, alam ng administrasyon na hindi magiging maganda ang pagtanggap sa kanila, kaya plano nilang tanggalin na lang ang mga ito. Iginiit naman ng mga unyon na unlawful ultimatum ang naging direktiba ng Office of Personnel Management para mapag-resign ang karamihan ng mga empleyado ng gobyerno. Inanunsyo ng Office of Personnel Management ang Deferred Resignation Program noong nakaraang buwan. Ayon dito, papayagan ang mga manggagawang mag-resign ngunit makatatanggap ng sweldo hanggang Setyembre. Kinwestiyon naman ng mga eksperto ang kasunduan na maaaring kanselahin ng administrasyon bago ang nakatakdang buwan. Tinatayang nasa 60,000 na ang pumayag sa kasunduan. Ipinagpasalamat naman ni White House Press Secretary Caroline Leavitt ang naging extension ng deadline para mas marami pang manggagawa ang tumanggap ng once-in-a-lifetime offer ng administrasyon. Ayon kay President Trump, ginagawa lang umano niya ang kanyang trabaho na mas gawing efficient ang gobyerno at sinabing maganda umano ang buyout plan. Aloy Kalingasan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Austin, Texas, USA, na patuloy pa rin ang pag-ulan at patuloy pa rin ang napakalamig na weather. Ako si Marie Peñaranda. Magandang araw. Hataw Balita ngayon. Sa punto ito, makakasama po natin muli dito sa UNTV Radio Mobile Booth ang isa sa pinagkakatiwalaan ng kasambahay natin na nakasama sa impilan. Isa siyang veteran election lawyer, former dean ng pamantasan ng lungsod ng Maynila College of Law at naging former member ng PLM, pamantasan ng lungsod ng Maynila Board of Regents. Former host ng mga programa sa UNTV, partikular na po ang Paul Watch, Legally Yours at Tuntahang Legal. Let's welcome Commission on Election Chairperson George Erwin Garcia. Magandang umaga po sa inyo, Chairman Garcia. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Kumusta po kayo ngayong umaga? Magandang umaga, Ma'am Ani, sa mga kasambahay natin. Magandang umaga po. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po. Maraming salamat muli, Attorney George. Maraming salamat din po, Ma'am Ani. My first question, Attorney George, Chairman, kumusta po ang opisyal na pagsisimula ng campaign period? National po ito, yung national election. Nakita namin, di ba po, kasabay ng pag-uumpisa ng campaign period, kasabay din ang pagbabaklas ng mga illegal posters. At
Chairman, balitaan nyo nga po kami doon. Siyempre po highly symbolic kasi yung ating ginawang pagbabaklas kahapon. Unang araw yan ang start ng campaign period para sa national positions, Ma'am Ani. At dahil yan gusto natin ipakita sa mga kandidato, sa mga political parties, party list, na hindi natin po palalagpasin yung mga violation, lalong-lalo na sa laki ng mga campaign materials, doon sa mga lugar kung saan sila dapat naglalagay lamang, and at the same time, yung mga paggamit ng mga non-biodegradable materials, yung bang hindi natutunaw, hindi pwedeng yung bang hindi biodegradable, at ayaw natin yan bilang ating maliit na kontribusyon, Ma'am Ani, sa ating kalikasan man lang. So kahapon po ay sa buong Pilipinas natin isinagawa yung Operation Baklas. Madami tayong natanggal, pero iniwasan po namin, Ma'am Ani, natanggalin yung mga posters ng mga local aspirants sapagkat hindi pa po kasi campaign period. Technically, wala pa kaming jurisdiction doon sa mga materials nila at yan ay mangyayari pa lamang sa March 28. Sa kasalukuyan, ang mga local government units pa lamang, Ma'am Ani, ang pwedeng magtanggal ng mga campaign materials na yan ng mga local candidates. Okay. Attorney, you made mention about the local, yung mga posters ng hindi nyo pa tinatas because wala pa naman, hindi pa nag-start. Going back to the national position, paano po yan? May mga places na nandun doon sila, yung mga posters nila, pero this is a private area. Hindi ba yan sa cloud ng batas ng Sabi Commission po kasi on ng Election? Korte Suprema, Ma'am Ani, kapag private properties, hindi pwedeng galawin ng COMELEC. Okay. Sapagkat yan ay protektado ng karapatan ng may-ari doon sa pribadong pagmamay-ari po niya. At sabi nga po ng Supreme Court, yan ay constitutionally guaranteed. At ang tanong, kung nasa private property ba yung isang campaign material, paano kung sobrang pagkalaki-laki? That's correct. Doon po sa kaso ng Diocese of Bacolod versus the COMELEC, ang sabi ng Supreme Court, the bigger, the better. Because part po yan ng tinatawag na freedom of expression and freedom of speech ng may-ari ng property. Ano man po ang kadahilanan kung bakit naandyan yung material na yan, maaaring ito ay inuupahan o maaaring ito ay kasunduan nila. Pero yan po ay kinakailangan na irespeto ng COMELEC. So again, para sa mga kasambahay natin, hindi po namin magagalaw ang mga nasa private properties, nasa pader, nasa bubong ng bahay, nasa mga harapan ng bahay nila, sa mismong bakuran, sa likuran ng bahay, hindi po namin magagalaw yan. Okay. Tungkol po doon sa pagbabaklas nyo, continuous mo pa ito, Chairman Garcia? And do you have enough people? The way I look at it, kalat kayo. So are you going to do this on a regular basis until the end of the campaign period? Ma'am Ani, pinakamaganda talaga sana araw-araw. Kaya lang sa sobrang laki naman ng isang lugar, kung ang tauhan lang namin ay ilang piraso, hindi namin kayang gawin po lahat yon. At definitely hindi namin aaraw-arawin po yan. Siguro may interval yung pagbabaklas namin. Pero may solusyon kasi sa batas. Okay po. Bakit kami ang magbabaklas ng mga bagay na sila ang naglagay, di sila ang magtanggal? Ang gagawin lang namin, base sa batas, sa Republic Act 9006, yung tinatawag na Fair Elections Act, pwede namin silang sulatan to remove the campaign material, yung mismo mga kandidato. At kung within the period of 3 days, hindi nila tinanggal yan, hindi nila inalis, pwede namin silang kasuhan ng election offense, kasong criminal yon na may 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong at disqualification. Okay, that's very clear already, Attorney Chairman George. Ano yung mga susunod na hakbang ng COMELEC kasunod po ng itong pagsisimula ng campaign period? Siyempre po, gusto rin muna natin emphasize, Ma'am Ani, na babantayan namin yung mga kampanya ng mga iba't ibang kandidato. Sila rin magbabantayan, siyempre. Hindi lang national, later on ang local sa March 28. Dapat hindi ninanakaw yung mga akda ng mga artist natin, ng mga composer. Kasi madami dyan yung mismong tunog, yung mismong lyrics ninanakaw. Yan po'y protektado ng ating intellectual property. Kasama po yan sa mga babantayan din natin. Babantayan din namin po yung sa mga airtime limits, sapagkat ang sabi ng batas sa TV, 120 minutes sila yung mga national candidates. Samantalang sa local ay 60 minutes po yan per station. Ngayon po, dito naman po sa radyo, 180 minutes ang isang kandidato o political party o party list. At sa radyo naman po ay 90 minutes per station po yan. Babantayan po din natin ang gastos nila sapagkat ang sabi po ng batas, pwede lamang silang gumastos ng 3 piso per registered voter kung yung kandidato ay may partido politikal. At kapag siya naman ay independent candidate, 5 piso per registered voter. At ganyan din po ang political parties at saka party list. 5 piso per registered voter din po sila. Okay. Chairman George, nasa studio ang ating co-host na si Sherwin Colubong. May katanungan, Sherwin. Amigo, go ahead please.
Opo, magandang umaga po, Attorney George. Kumusta na po kayo? Magandang umaga, Sherwin, at magandang umaga rin sa ating mga kasamahan dyan. Opo, ang tanong ko, Attorney George, sa pagbabantay ho natin ngayon dito po sa mga kandidato, nagdagdag po ba tayo ng tauhan na magbabantay o sapat naman po ang mga tauhan po ng COMELEC? Ay, kulang po, Sir Sherwin, ang ating pong mga tauhan. Kulang din tayo sa resources. Kung kaya umaasa talaga kami sa tulong din ng ibang ahensya ng pamahalaan at umaasa rin tayo sa tulong ng mga Citizens Arm, mga interest groups at tayo, katulad halimbawa nitong ating Ecoways Coalition na tumutulong sa atin upang mapanatiling maayos ang kapaligiran. Meron po kasi mga kandidato, Ma'am Ani, Sir Sherwin, kung makapagpako sa puno, wagas, kung sila kaya ang pakuan ko. Di ba, napakasakit din nun. Ang isang puno ay may buhay and therefore dapat ginagalang natin. Kahit man lang paano, yung man lang sana sundin po nila. Meron po tamang lalagyan ng mga campaign materials bagamat kulang ang tao namin para i-monitor po ang lahat. Okay. Opo, Amigo Sherwin, follow-up question po. Yes, Ani, yung paghahanda ng ahensya para sa darating na midterm election at tinatanong din kasi nung iba nating mga kababayan kung ano ba yung kailangan nilang tignan o bantayan din sa mga kandidato dahil recently may mga nakapost din sa mga social media kasi ng mga birthday ng mga kandidato na namimigay sila ng sobre, nagbibigay sila ng mga grocery item. Ngayon po ba, Attorney G, pwede pa ba yun? Kapag po na local aspirants, siyempre po pwede pa nilang gawin yan. Wala pong premature campaigning and therefore hindi pa po sila kandidato kahit nakapag-file na sila ng kanilang kandidatura no October 1 to 8. Ito pong national candidates, siyempre po bawal yan. Bawal nga sila magpakain, bawal magpainom. Kaya lang pwede na po sila mamigay ng t-shirts, bowler, caps, basta may pagsang-ayon ang Commission on Elections. Dapat nagpapaalam po sila sa amin. So yan po yung mga dapat nababantayan natin. At the same time, yung paggamit sa social media kasi, Sir Sherwin, Ma'am Ani, walang masyadong regulasyon. Wala kasi tayong social media regulation law sa Pilipinas. At dahil magkaganon, ibig sabihin talagang unli period, unli whatever ang ating pong social media at hindi po pwedeng pakialaman ng COMELEC yung pong content ng social media sapagkat o social media account ng isang kandidato sapagkat baka tayo mag-intrude sa tinatawag na violation ng freedom of expression and speech ng mismong kandidato o individual. Pero at the same time, sinasabi po natin when it comes to social media na dapat iiwasan ng lahat ang misinformation, disinformation at fake news. Dapat lalabanan natin lahat yan sapagkat yan ang ating ngayong threat sa ating demokrasya at sa bawat isa na kapag ikaw ay kapag ang kasinungalingan ang namayagpag dito sa kampanya. Okay. Thank you for that, Chairman. George, amigo Chairman, maraming salamat. Chairman, balikan ko lang yung tungkol doon sa pribado, yung mga posters na nado doon sa pribadong area. Tama po ba na kahit ano man yung size niyan, hindi pa pakikialaman dahil may ruling ang Supreme Court? Can you clarify that once and for all? Para pong ganito lang yan, Ma'am Ani, at sa ating mga kababayan. Kung meron po kayong sa bahay nyo, kung yung bubong nyo gusto nyo pong pinturahan at ipintura po yung pagmumukha ko bilang isang kandidato, karapatan nyo po yun. Wala naman makakapigil kung anong gustong gawin nyo sa bubungan nyo. O kaya naman po merong gusto mong lagyan yung harapan ng bahay mo dahil idol mo yung mismong isang kandidato ng pagkalaki-laking poster niya. Hindi po namin pwede ipatanggal yun kasi private property po yun. Siyempre po, hindi nga namin pwedeng pasukin yung private property kasi makakasuhan kami ng trespass to dwelling. Yan po yung precisely sinasabi ng Korte Suprema sa naging desisyon niya sa 3 kaso na dapat irerespeto natin ang private ownership. Okay, that's clear already kung may magsasabi, bakit yung poster ni ganito nasa malaking lugar? Napakalaki ng size. So, ayan po ang explanation ni Chairman George. Chairman, doon sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood, kung kayo po ihinga ng mensahe, kayong nalalapit na po itong halalan. Ano yung gusto nyo? Partikularmente, kasama na po sa mga kandidato natin, iba't ibang mga partido na tumatakbo ngayon. Ano po ang gusto nyong mensahe sa kanila? Doon po muna sa ating mga kababayan. Alam niyo po, boboto tayo sa darating na halalan, boboto tayo ng tama, wag iboboto yung mga may tama. Yan po yung mga maliwanag na mensahe. At the same time, gusto po natin sabihin din sa mga kababayan po natin, itong unang araw ng pagsisimula ng campaign period, ito rin ang unang araw na nanliligaw po sila sa atin.
Yung mga sinasabing gustong umibig sa atin at gusto makuha ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng mga boto natin. Ito yung tamang panahon upang alamin natin anong pag-uugali nila. Ano ba ang gusto at plano nila para sa ating bayan? Sila ba talaga ang nararapat na dapat nating mapusuan sa araw ng halalan? And therefore, dapat mapagmatsyag, dapat po pakikiramdaman natin at alamin natin yung background ng mga tao pumupunta sa atin at nanliligaw sa atin. Sa atin naman po mga kandidato, huwag po tayong pasaway. Laging re-respeto po ang ating pong mga batas, ang ating pong mga patakaran. Huwag sanang pahirapan masyado ang Commission on Election sa ating pong ginagawang trabaho. Trabaho lang po ito para sa bayan. Kung kaya naman, sana po magpakabuti po tayo sa entire 90-day period of the campaign. At huwag po tayo mamimili ng boto sapagkat hindi po nyo dapat minamaliit ang kakayanan at maturity ng mga Pilipino. We can vote even without your money. We can vote rightly. Maraming salamat po sa inyong oras, Comelec Chairperson George Erwin Garcia. Maraming salamat po, Ma'am. Keep safe. Salamat sa Diyos. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po, midweek na at narito ng lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Miyerkules, February 12, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita natin na patuloy pa rin yung epekto ng northeast monsoon o hanging amihan, partikular na sa may hilagang bahagi ng Luzon, habang yung shear line o ito yung banggaan ng malamig na hangin kung saan nagkakaroon nga ng mga kaulapan na nagdadala ng mga pag-ulan ay patuloy na nakakaapekto, partikular na sa may silangang bahagi ng central at southern Luzon. Samantala, may minomonitor tayo na low pressure area nagsimula kahapon. Nandito siya sa may labas ng Philippine Area of Responsibility at huling namataan may 280 kilometers or 260 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Pag-asa Island. Makikita natin na nasa labas nga ito ng Philippine Area of Responsibility at base sa pinakahuling datos natin, malit yung tsansa na maging bagyo itong low pressure area habang ito'y kumikilos patungo sa may bahagi ng Vietnam. Makakaapekto na lamang ito or yung trough extension at mga kaulapan na dala ng low pressure area ay nakakaapekto partikular na dito sa may katimugang bahagi ng Palawan. Samantala, malaki pa rin yung chance ng mga pag-ulan, partikular na sa may silangang bahagi ng Southern Luzon at Central Luzon dulot ng shear line, habang ang iba pang bahagi ng Luzon ay patuloy na makararanas ng mga isolated o pulong-pulong may hinang pag-ulan. Dito naman sa Mindanao, makikita natin maraming kaulapan na dulot naman ng easterlies o yung hangin nagbumula sa karagatang Pasipiko, kaya medyo maulap ang kalangitan sa bahagi ng Mindanao na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkid at pagkulog. Samantala, wala na po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero makikita natin, meron tayong inaasahan na katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalong karagatan, partikular na sa may hilaga at silangang baybayin ng Luzon. Mag-ingat po yung mga malita sa sakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Gayun din kapag may mga thunderstorm na kung minsan nagpapalakas ng alon ng karagatan sa ating kapuluan. Mag-ingat po yung mga maliliit na bangka. At ang araw natin ay sisikat mamayang 6:21 na umaga tulubog, ganap na 5:59 ng gabi. At muli po, wala tayong inaasahan na magiging bagyo. Yung low pressure area na nasa may labas ng Philippine Area of Responsibility ay lalayo na sa ating bansa. Kaya sa mga susunod na araw, mga isolated rain showers and thunderstorms ang ating mararanasan. At para sa iba pa nating update, sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platform sa X, Facebook at YouTube at sa ating website pag-asa.dosc.gov.ph. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nakakaranas ng malawakang pagbaha ang ilang bahagi ng Eastern Samar dahil sa walang tigil na pag-ulan bunsod ng shear line. Si Gladys Tuwabi humahataw. Hataw Balita ngayon. Simula noong linggo, walang humpay ang pag-ulan na naranasan sa probinsya ng Eastern Samar dahil sa shear line na nagresulta ng malawakang pagbaha. May mga bayan at river barangays ang binaha dahil sa pag-apaw ng ilog. Kabilang sa mga lugar na apektado ay ang mga bayan ng Hipapad, Arteche, Maslog, Oras, Dolores,
Canavid, Balangkayan, Llorente at maging ang Borongan City. Dahil sa epekto ng matinding pag-ulan, ilang LGU at paaralan ang nagsuspende na muna ng pasok. Ramdam na sa karamihang bahagi ng bansa ang mga pag-ulan dahil sa epekto ng shear line. Bagaman hindi ito bagyo, nagdadala ito ng matinding ulan na nagdudulot ng baha at landslide. Mahina lang yung hangin ng shear line kumpara naman sa bagyo. Pero sa pagtingin sa ulan, hindi halos nalalayo yung intensity ng ulan ng binibigay ng bagyo at ng shear line. Sa isang lugar, ilang araw na naapektuhan ng shear line, kaya tumataas, kaya nakaranas tayo ng mga pagbaha dahil sa matagal na epekto ng shear line sa isang lugar. Kaya nagpaalala ang Office of Civil Defense na dapat paghandaan at seryosohin ang banta at panganib na posibleng maidulot ng shear line. Lalo na kung may kasama pa itong umiiral na weather system. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nasa state of calamity na ang Puerto Princesa City sa Palawan dahil sa pinsalang dala ng baha. Nagbabalik si Gladys Tuwabi. Hataw Balita ngayon. Matapos ang walang humpay na ulan epekto ng shear line, matinding pagbaha ang inabot ng Puerto Princesa City sa Palawan. Bunsod nito ay idiniklara na ng City Council na nasa ilalim na ng state of calamity ang syudad. Alinsunod na rin ito sa naging rekomendasyon ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, batay sa naging assessment ito sa epekto ng malakas na ulan sa lungsod. Sa pamamagitan nito ay magagamit na ng lokal na pamahalaan ang bahagi ng Quick Response Fund nito na nasa 86 million pesos upang maayudahan ang mga residenteng apektado ng baha. Batay sa tala ng CDRRM Office, mahigit 3,000 pamilya ang apektado. Samantala, nananatili namang suspendido ang pasok ng lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa lungsod dahil sa patuloy na nararanasang malakas na pag-ulan. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Sugatan ng nasa 20 mag-aaral mula sa bayan ng Balbalan, Kalinga Province matapos mawalan ng preno ang sinasakyang jeep ng mga mag-aaral. Ang mga naturang estudyante ay pawang kalahok sa Bodong Festival. Si Grace Doctolero humahataw. Hataw Balita ngayon. Dito sa part ng Balbalan, sa Kalinga Abra Road, yung andun sila sa descending and curved part of the road, doon na ramdaman ng nasabing driver na itong jeep ay wala ng preno. Nasa 20 estudyante na kalahok sa pagdiriwang ng Kalinga Bodong Festival ang nasugatan kasunod ng aksidente sa kalsada kahapon ng umaga, February 11 sa Barangay Balantoy, Bayan ng Balbalan, Kalinga. Ang mga mag-aaral na ito ay mga representative sa Drama at Lyric Competition na nakatakda sa February 13, araw ng Huwebes. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Medi Lapangan Jr., ang hepe ng Provincial Community Affairs and Development Unit ng Kalinga Police Provincial Office, nangyari ang aksidente sa kalsada dakong alas 9 ng umaga sa Sitio Saleng, Balantoy. Dalawang hospital kasi unang nilapatan doon sa Western Kalinga District, hospital doon sa Balbalan mismo, tapos doon sa Almora Hospital. Accordingly, doon sa initial investigation conducted by this responding police, we have 25 passengers. Sa inisyal na investigasyon ng Kalinga PPO, nang makarating ang jeep kung saan nakasakay ang mga estudyante, nawalan ng preno ang sasakyan. Mabilis na nagmaniobra ang driver. Itinung ang sasakyan sa kanan upang maiwasan ang bangin sa kaliwang bahagi dahilan para mahulog ang jeep sa kanan nito. If we consider that is a passenger jeep, ay yung pinaka-ano lang dyan is yung size ng jeep is pwede is 23. So, accordingly, 25. So, overload.
Ayon pa kay Lapangan, hindi bababa sa 20 mga mag-aaral ang nasugatan sa insidente at lahat sila ay nirefer sa ospital. Wala namang naiulat na nasawi sa insidente. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Abot na sa 133 illegal campaign posters ang binaklas ng Commission on Elections ng Comelec, Iloilo City sa pagsisimula ng senatorial at party list campaign period nitong Martes, February 12. Karamihan dito ay mga posters ng 6 na senatorial candidate at isang party list group. Sa paglilibot ng Comelec sa Iloilo City, ilan sa mga illegal campaign materials ay nakapaskil sa mga pampublikong lugar, oversize o sobra sa itinakdang size ng Comelec, walang nakalagay na pangalan ng payer at address. Mayroon namang nakapaskil sa common poster area pero marami kayang binaklas din at isang peraso ang iniwan. I-inventory ni nato no based sa size kag kung sino ang nakapag-hit dira nga kandidato kag i-report sa law department sa Comelec. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit Kapitulo 20, Talatang 1. Ang Panginoon ay sumasagot sa iyo sa araw ng kabagabagan. Itaas ka sa mataas ng pangalan ng Diyos ni Jacob. Una balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-12 sa buwan ng Pebrero 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV, Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako po, si Annie Rentoy. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.